Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin. Ingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon po'y nasa ika-15 linggo na tayo ng karaniwang panahon. At sa ating Ebanghelyo'y pinapaalala sa atin kung papaano ang mga alagad ay isinugo ng ating Panginoong Yesus upang ipangaral ang paghahari ng Diyos. At tayo rin ay mayroong ganong tungkulin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misteryo. Panginoong Yesus, ikaw ang propetang isinugo ng Ama tungo sa pagbabalik loob ng tanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, isinugo mo ang iyong mga alagad para mangaral ng mabuting balita sa sanlibutan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, panawagan mo'y manalig ang lahat sa kapangyarihang laman ng iyong salita at biyaya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin,
Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ika'y matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo ng pagkawagsay sa tanang salungat sa ngalang Kristiyano sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasiyas ang saserdote sa Bethel, si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula dito sa Bethel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya, sa mga taga-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang mag-ahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may mag-ahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya'y yaoy mag-ahari, pawang katarungan. Magiging payapat
susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang mga maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong una pang una, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakilan niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa Espiritu ang ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala, ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, sa alinmang tahanan na inyong tuluyan, manatili kayo roon, hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan at talikdan ng kanilang mga kasalanan,
Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinubuhay ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung titingnan po natin ang tatlong pagbasa, ito ay magkakaugnay at makikita natin dito ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa unang pagbasa, binanggit ni Propeta Amos ang kanyang karanasan. Isinasalaysay niya yung kanyang karanasan. Pinapaalis siya sa Betel sapagkat sinabi ni Amasiyas, ang pari doon, umalis ka dito. Huwag mong gawing o huwag mong takutin ang mga tao sa iyong pangangaral. Kaya sinabi ni Propeta Amos, hindi ako propeta. Hindi ko hanap buhay ito. Ako'y nag-aalaga ng tupa at ng mga puno ng sikomoro. At gayon din, sabi niya, subalit, ako'y tinawag ng Panginoon para ipahayag ko ang kanyang mga salita sa kanyang bayan. Sa ikalawang pagbasa ay pinapaliwanag sa atin ni San Pablo, tayo ay naging bayang pinili ng Diyos sapagkat tayo'y nakinig at tumanggap sa pangangaral ng mga apostol. At ngayon sa ating ebanghelyo, ang tagpo na ito ay matapos hirangin ng ating Panginoong Yesus ang 12 apostol. Siya'y pumili ng 12 mula sa kanyang mga tagasunod. At ito'y mga karaniwang mga tao tulad natin. Pero sila'y tinawag, pinili, at isinugo. Ito ang mahalagang katangian ng mga apostol. At sa pagsusugo ng ating Panginoong Yesus, napakaganda ng mga detalye sa ating ebanghelyo kung titignan natin. Una, isinugo silang dala-dalawa. Bakit dala-dalawa? Pwede namang isa. Kasi sa Israel, para mapatunayan yung sinasabi mo, kailangan meron kang saksi. Kailangan may magpapatotoo rin sa sinasabi ng isa. Mahalaga sa ating pangangaral ng paghahari ng Diyos na hindi tayo nag-iisa, na meron tayong kasama. Kaya nga napakaganda yung ating synodality, no? Synod on Synodality. Dito'y pinapakita sa atin na tayong lahat ay mayroong misyon. At tayong lahat ay magkakasama at tayong lahat ay naglalakbay tungo sa kaganapan ng buhay. Pangalawang punto na magandang makita natin dito, bukod sa sinugo silang dala-dalawa, ay binigyan sila ng kapangyarihan, no? Parang mga sundalo. Hindi pwedeng pupunta ka sa gyera nang wala kang dalang armas o wala kang dalang bala. At binigyan sila ng kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus na magpalayas ng mga demonyo at pinagbilinan sila. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod. Bakit tungkod? Napakahalaga yung tungkod kasi yung tungkod ay hindi lamang gamit nila for defense. Halimbawa, may mababangis na hayop, mayroong ahas, may alakdan, o kaya mayroong mga umaatake sa kanila na mababangis na hayop, maaring ito'y kanilang proteksyon. Pero higit doon, yung tungkod ay sense of balance. Kaya nga kapag nag-aakyat ka sa bundok, lalo na kapag madulas, dapat meron kang tungkod para sa ganon, meron kang sense of balance. At ito rin yung sinasabi sa mga alagad na dapat matuto silang magkaroon ng sense of balance. Titimbangin nila ang sitwasyon o yung tinatawag nating signs of the times. At sinabi rin ng ating Panginoong Yesus sa kanila, huwag kayong magdala ng pagkain, balutan, salapi sa inyong ilokbutan o bihisan. Huwag kayong magdala, ngunit magsuot kayo ng panyapak. Bakit? Dito natin makikita
kapag tayo maraming dalang bagahe, mabagal tayong kumilos. Kaya nga may kasabihan tayo, travel light. Kapag tayo ay travel light, napakabilis nating kumilos. At yan din ay simbolo ng urgency na kailangan talagang ipangaral ang paghahari ng Diyos. Kaya kapag marami kang daladala, ang bagal mong kumilos, hindi lamang yung mga physical na bagahe, meron din tayong mga emotional, mga spiritual, at kung ano pang bagahe sa buhay natin. At ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, huwag nating dalhin yung mga bagahe na yon sapagkat iyon ay makapapabagal sa atin sa pagtupad natin ng ating tungkulin. At yun yung pangangaral ng paghahari ng Diyos. At ngun sinabi rin niya, magsuot kayo ng pangyapak o sandals. Mahalaga din na mayroong proteksyon kasi doon sa Israel nung panahong iyon, mayroong mga portion na mababato. Meron namang portion na puro buhanginan. Kaya kapag wala kang sapin sa paa, matatalim yung mga bato, masusugatan yung paa mo. At gayon din yung mga buhanginan, yung disyerto. Kapag katanghali ang tapat, ay parang nakatungtong ka sa baga. Mapapaso ang paa mo. Kaya sabi ng Panginoon, dapat mayroong kang protection. At yun din sa ating pagtupad sa ating tungkulin, mahalaga rin na mayroon tayong protection. At ang protection natin ay ang Diyos. Sinabi rin niya sa kanila, sa alinmang tahanan manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ikaw ay tanggapin o pakinggan sa isang dako, kung ayaw kang pakinggan, umalis ka roon, ipagpag mo ang alikabok sa iyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Dito'y sinasabi ng ating Panginoong Yesus bilang tagapagpahayag ng mabuting balita, tagapagpahayag ng paghahari ng Diyos, dapat tayo rin ay nakahanda na mayroong mga tao na tatanggap sa atin at mayroon ding mga tao na hindi tatanggap sa atin at kung minsan ay uusigin pa tayo. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, kung makinig sila sa inyo, manatili kayo roon. Pero kung hindi sila makinig sa inyo, umalis kayo roon, ipagpag ninyong alikabok sa inyong mga paa bilang palatandaan at babala sa kanila sa pagdating ng panahon, sila rin ay iwawaksi ng Panginoon. Kaya yung 12 ay nangaral sa lahat ng mga tao at sinabi nilang pagsisihan ng mga kasalanan at talikdan nila ang kanilang mga nagawang kasalanan at pinalayas nilang maraming mga demonyo sa inaalihan nito, pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming mga may sakit. Mga kapatid, sa atin din buhay, magandang makita natin na by virtue of our baptism, ay nakibahagi tayo sa tungkulin ni Kristo. Tungkulin ni Kristo bilang hari, bilang pari, at bilang propeta. Katulad ngayon sa unang pagbasa, sa ikalawang pagbasa, at sa mabuting balita, ipinapaalala sa atin yung ating tungkulin bilang mga propeta. At ano yung tungkulin natin? Yung ipangaral ang paghahari ng Diyos at yung manindigan sa katotohanan. Kaya nga tayo sa ating makabagong panahon, sasabihin natin, Father, hindi naman po kami nakapag-aral ng theology katulad ng mga pari o ng mga madre. Pero ang pangangaral po ng paghahari ng Diyos o ng mabuting balita ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng husay nating magpaliwanag, but higit doon, ang pangangaral ng paghahari ng Diyos
the most effective way is by witnessing. At ito ay dapat makita sa ating buhay. Hindi lamang sa salita, but higit sa lahat sa gawa. Kaya hilingin natin sa ating Panginoong Yesus na tulungan niya tayo at bigyan niya tayo ng lakas, ng loob at kapangyarihan na magpatotoo sa mabuting balita gaya ng mga apostol. At tignan din natin sa ating mga buhay, ano yung mga nagiging hadlang, ano yung mga nagiging sagka, ano yung mga nagpapabagal sa atin para gampanan natin yung ating tungkulin. Kaya tinagubilinan ng ating Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad na huwag magdala ng mga bagahe. At tayo rin ay inaanyayahan ng Panginoon na iwanan natin, iwaksin natin sa ating buhay yung mga bagahe upang magaan tayong makapaglalakbay tungo sa paghahari ng Diyos. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay maguli mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang tanda ng kanyang pagmamahal at malasakit sa sangkatauhan, patuloy si Jesus sa pananawagan na gawing apostolado sa atin lahat, na ipanalangin natin ang lahat ng nagpapalaganap ng kanyang misyon at ng mga nakikinabang sa kanilang magagandang gawain. Sa bawat panalangin ating itutugon, Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Para sa buong pamayan ng Kristiyano, naway manatili itong tapat sa misyon nitong mangaral ng pagbabalik loob at labanan ang lahat ng kasamaan. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Para sa mga tumatanggap ng mensahe ng kaligtasan, naway buksan nila ang kanilang mga kalooban sa Panginoon at tumulad sa kanyang halimbawa. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Para sa mga natutuksong umasa sa mga yamang material, karangalan o kapangyarihang politikal sa halip ng sa mga pagpapahalagang moral, naway lagi nilang alalahaning iniligtas ni Jesus ang sanlibutan sa pamamagitan ng sakripisyo niya sa krus. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Para sa mga naatasang maglingkod sa misyon sa ibang bansa, naway agad silang makatugon ng buong puso. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng misyonerong tinatanggihan, naway huwag silang panghinaan ng loob, kundi magalak silang matulad kay Jesus na di tinanggap at sa halip ay pinahirapan. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Naway sa lahat ng tumatanggap ng sakramento ng pagkapahid ng langis, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, ay makapagkamit ng kapangyarihan ng Panginoon at maging tanda nawa sila ng habag at pag-asa para sa lahat.
Manalangin tayo. Hain ng mga apostol, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Jesucristo, alagad ng Ama, gawin mo kaming matapang at banal upang maipalaganap namin ang iyong kaharian sa aming lipunan. Ikaw na nabubuhay, nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa na Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatay ay aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong liningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod ng iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami ay iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisihawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natubos mong tunay. Mahal Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong singbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, ni San Francisco at Santa Clara ng Assisi at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Yesus, lakas loob nating ipahayag. Ngalan mo
ligaya sa lahat ng masama, pagkalooban mo ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo'y Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. kapayapaan. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Camilo de Lelis. San Camilo, iyong sinabi na ang mga dukha at ang mga may sakit ay mga puso ng Diyos, at sa paglilingkod sa kanila, kami ay naglilingkod kay Kristo Jesus. Sa aming paglilingkod sa mga may sakit, tulungan mo kami na makita sa kanila ang larawan ni Jesus. Bigyan mo kami ng mga pusong nagmamahal, mga matang nakakaunawa, mga salitang nagbibigay ginhawa, at pananampalatayang nakakapagpasigla sa kanila. Kung kami ay may karamdaman, tulungan mo kami na maiangat ang aming pagdurusa tungo sa paghilom, ang aming mga pangamba tungo sa pananalig, ang aming panghihina ng loob tungo sa pagdarasal. Itulot mo na mabigyang halaga namin ang bawat handog at sandaling kaloob ng Diyos. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. O San Camilo de Lelis,
patron ng mga may sakit, mga doktor, nurse, at mga pagamutan, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa iyong piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyoko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Iadya nawa kayo ng makapangyarihang Diyos sa lahat ng masama at ipaunawa sa inyong lagi ang kanyang mapagligtas na karunungan. Amen. Tibayan nawa niya ang inyong pananalig sa mga patunay ng kanyang pagmamahal upang magsikap kayo sa inyong mabubuting gawa. Amen. Gabayan nawa niya kayo tungo sa kanyang at turuan kayong manunton sa kawang gawa at kapayapaan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo at maging propeta ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyuri ng parang at mundo, isigaw pag-ibig niyang taos. Salamat sa Ama na nagtipon sa aming pinag-isang tugon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.
Padre Jesus Nazareno.